Wala kang kwentang asawa, pabigat ka lang. Matalim na sigaw ni Severino habang nakapulupot ang braso sa baywang ng kabit niyang si Selmara sa mismong sala ko. Pinunasan ko ang luha at dahan-dahang tumayo mula sa sahig. Hindi na ako ang tangang sunod-sunuran. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papeles na wawasak sa kanila at ngumiti ng malamig. Handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila? Walang kwentang asawa si Salviana Severino. Isang losyang na accountant na walang ibang alam kundi magbilang ng perang hindi naman sa kanya. Tingnan mo si Selmara. Napakaganda at napakatalino. Siya ang dapat na nasa tabi mo, hindi ang babaeng yan na tila naging kasambahay na natin sa sobrang kapabayaan sa sarili. Ang boses ni Doña Salustya ay parang isang matalim na humihiwa sa hangin ng gabing iyon. Sa kabilang dako ng saradong pinto ng opisina, nakatayo si Salviana Cortez, hawak ang isang bagong plansang polo na gagamitin ng kanyang asawa sa susunod na araw. Ramdam pa niya ang init ng tela sa kanyang mga daliri, ang parehong init na tiniis niya sa loob ng maraming oras upang masiguro na magiging kagalang-galang ang anyo ni Severino sa harap ng mga kliyente. Ngunit ang init na yon ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng 20 taon, ibinigay niya ang lahat. Binenta niya ang mga hiyas na naiwan ng kanyang ina, isinuko ang kanyang sariling mga pangarap, at puyat na puyat sa pag-aayos ng mga butas na iniwan ng maling pamamahala ni Severino sa kumpanya. Ginawa niya ang lahat ng yon dahil sa pag-ibig, dahil sa paniniwalang siya ang katuwang ng kanyang asawa. Ngunit ang boses ni Severino na sumunod na nagsalita ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang sakripisyo. Alam ko, Mama. Actually, hirap na rin akong pakisamahan si Salviana. Pakiramdam ko ay nakatali ako sa isang anchor na pilit akong hinihila pababa. Si Selmara ang nagbibigay sa akin ng dahilan para pumasok sa opisina araw-araw. She understands me. She makes me feel alive. Hindi tulad ni Salviana na puro na lang budget at resibo ang inaatupag. Ang tunog ng kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang malupit na musika na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang mabigat na bakal ng plansang hawak ni Salviana ay dahan-dahang bumaba hanggang sa sumayad ito sa sahig. Ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagsikip ng kanyang dibdib na tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo rito. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. At ang bawat pintig ng kanyang pulso ay tila isang paalala ng kanyang sariling kamangmangan. Pilit niyang pinalunok ang bara sa kanyang lalamunan, ngunit ang lasa ng kapaitan ay nananatili. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at debosyon, ay unti-unting naging mapait at tuyo. Wala siyang inilabas na tinig. Ang katahimikan ni Salviana ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat salita ni Severino ay nag-iwan ng sugat na hindi kailanman maghihilom ng simpleng paumanhin. Biglang bumukas ang pinto. Diretsong lumabas si Severino, may hawak na baso ng alak at isang kampanteng na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya si Salviana na nakatayo roon, ang ngiti ay mabilis na napalitan ng pagkairita. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa na tila ba nakakakita siya ng isang maruming basahan na nakaharang sa kanyang daan. Nandyan ka pala. Why are you eavesdropping? At bakit ganyan ang hitsura mo? You look like a ghost. At itong polo ko, bakit hindi mo pa inilalagay sa kwarto? Ang malamig na tanong ni Severino habang nilalagpasan siya. Hindi nakasagot si Salviana. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Mula sa loob ng silid, lumabas din si Doña Salustya. Suot ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mapang-aping tingin. Huminto ang matanda sa harap ni Salviana at itinaas ang kanyang baba. Mabuti na ring narinig mo
para hindi ka na nagpapanggap na masaya ang pamilyang ito. Nga pala, bukas ay darating si Selmara rito. Ang kanyang kondo ay inaayos at kailangan niya ng matitirhan. Bilang kamag-anak ni Severino, dito muna siya sa guest room. Siguraduhin mong malinis ang kwarto at maghanda ka ng masarap na hapunan. Huwag kang magpapakita ng masamang mukha sa kanya, Salviana. Utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang pisngi. Ang kanyang sariling bahay, ang santuwaryo na binuo niya ng pawis at luha, ay balak nilang gawing pugad ng pagtataksil. At siya, ang tunay na asawa, ay inaasahang maging tagapaglingkod sa babaeng sumisira sa kanyang buhay. Tumalikod ang dalawa, iniwan si Salviana na nag-iisa sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang polo ni Severino ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at sumayad sa maruming sahig. Habang ang anino ng kanyang asawa ay naglalaho sa kabilang dulo ng bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Salviana. Hanggang kailan nga ba dapat manatiling bulag ang isang pusong labis na nagmahal? At sa sandaling mamulat siya, mayroon pa bang matitira sa kanyang pagkatao bukod sa abo ng kanyang mga pangarap? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay tila walang hatid na init para sa naninigas na katawan ni Salviana. Sa harap ng pintuan, nakatayo ang isang babaeng may suot na matingkad na pulang bestida, bit-bit ang mga maleta na tila babalak na niyang sakupin ang bawat sulok ng pamamahay na yon. Ang tunog ng paggulong ng mabibigat na gulong ng maleta sa makinis na sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Hi Tita Salviana, pasensya na po sa istorbo ha. Sobrang bait talaga ni Severino at ni Doña Salustia dahil hinayaan nila akong makitira muna rito. Ang masiglang bati ni Selmara habang ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa paligid na tila ba sinusukat na niya ang halaga ng bawat kasangkapan. Hindi nakakibo si Salviana. Ang salitang tita ay parang isang lason na pilit isinusubos sa kanya. Tiningnan niya si Severino na nasa likuran ni Selmara, abala sa pag-aayos ng iba pang gamit nito. Walang bakas ng pagkahiya o pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang asawa. Salviana, huwag kang nakatayo lang diyan na parang tuod. Tulungan mo si Selmara sa gamit niya at pagkatapos ay magluto ka ng paborito niyang sinigang na hipon. Siguraduhin mong sariwa ang mga sangkap dahil maselan ang panlasa ng batang ito. Ang utos ni Doña Salustia na kapapasok lang sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila ba isang reyna na nag-uutos sa kanyang katulong. Dahan-dahang humakbang si Salviana patungo sa kusina. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Tila may suot siyang kadena sa kanyang mga paa. Habang hinihiwa ang mga gulay, ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Katulad ng talim ng sakit na nararamdaman niya sa bawat pagtawa ni Selmara mula sa sala. Ang init ng kalan ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Nang dumating ang oras ng hapunan, ang kapaligiran sa hapagkainan ay puno ng isang mapanlinlang na katahimikan. Nakaupo si Severino sa kabisera, sa kanyang kanan ay si Doña Salustia, at sa kanyang kaliwa, sa upuang dati ay inookupahan ni Salviana, ay si Selmara. Napilitang maupo si Salviana sa dulo, malayo sa kanyang asawa. Ang sarap naman nito, Severino. You're so lucky to have a cook like Tita Salviana. Ang pang-aasar ni Selmara, bago niya palihim na itinuon ang kanyang binti sa ilalim ng mesa. Dinadampi ang kanyang paa sa binti ni Severino. Nakita ni Salviana ang bahagyang pagngiti ng kanyang asawa, isang ekspresyong hindi na nito ibinibigay sa kanya sa loob ng maraming taon. Speaking of luck, sana lang ay may swerte ring magkaroon ng anak na lalaki ang pamilyang ito. Sayang ang mga De La Cruz kung walang magpapatuloy ng pangalan. Mahirap talaga kapag ang babae ay hindi na kayang magbigay ng tagapagmana.
ang patutsada ni Doña Salustia habang nakatingin ng diretso kay Salviana. Ang bawat salita ay tila isang balaraw na bumaon sa sinapupunan ni Salviana, na nagpapaalala sa kanyang tanging anak na babae ay tila hindi sapat para sa kanila. Eksakto namang pumasok sa bahay ang kanilang 16 na taong gulang na anak na si Mayumi. Pagod ito mula sa eskwela at bakas ang pagkairita sa mukha. Agad na tumayo si Selmara at sinalubong ang bata. May hawak na isang mamahaling bag na may tatak ng isang tanyag na designer. "Hi Mayumi, I bought this for you. I thought it would look perfect on a beautiful girl like you." Ang malambing na sabi ni Selmara. Kislap ang rumihistro sa mga mata ni Mayumi habang tinatanggap ang regalo. "Wow, thanks! Finally, someone who knows what's trendy. Hindi tulad ni Mommy. Puro na lang sale sa palengke ang binibili para sa akin." Ang mga salitang yon mula sa sariling anak ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Salustia. Napayuko si Salviana, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang sariling dugo at laman ay unti-unti na ring nilalason ng mga taong nais siyang wasakin. Ang pagkain sa kanyang plato ay tila naging abo, walang lasa at mahirap lunukin. Matapos ang hapunan, iniwan si Salviana na mag-isang nagliligpit ng mga pinagkainan. Ang tunog ng pagkiskis ng espongha sa porselanang plato ay ang tanging kasama niya sa tahimik na kusina. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila bilang ng mga sandali ng kanyang natitirang pasensya. Nang malalim na ang gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng kadiliman, lumabas si Salviana sa kanyang silid upang uminom ng tubig. Ngunit napatigil siya nang makarinig ng mga mahihinang tinig mula sa silid tulugan sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mahihina at malanding tawa ni Selmara na sinasabayan ng baritono at pamilyar na boses ni Severino ay dumaan sa siwang ng pinto. Nanginig ang kamay ni Salviana na hawak ang baso. Ang bawat kaluskos mula sa loob ng silid na yon ay tila isang latay sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung ang nararamdaman ba niya ay galit o isang matinding pagkamuhi sa kanyang sarili dahil sa pananatili sa ilalim ng bubong na ito. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig, hindi makagalaw, habang ang imahinasyon niya ay sinasakop ng mga tagpong hindi niya nais makita. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay mula sa loob ng silid ang nagpatalon sa kanyang puso. Nabitawan ni Salviana ang baso at ang bawat piraso ng kristal na nagkalat sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao na nagkadurog-durog na ng tuluyan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat tunog ng kanyang sariling pagkawasak? Ang bawat piraso ng basag na kristal sa sahig ay tila sumasalamin sa watak-watak na pagkatao ni Salviana. Ngunit hindi niya alintana ang talim ng mga ito na bumaon sa kanyang mga daliri. Ang kanyang pandinig ay nakatuon lamang sa malupit na usapan sa likod ng pinto ng silid tulugan. Ang boses ni Selmara ay puno ng kapangyarihan. Isang tono ng pag-angkin na hindi kailanman nagkaroon si Salviana sa loob ng 20 taon ng pagsasama nila ni Severino. Pero Severino, kailangan ko ng bagong sasakyan. Nakakahiya namang pumasok sa opisina na lumang modelo ang gamit ko, lalo na't ako na ang magiging mukha ng kumpanya mo. Bakit hindi natin gamitin ang nakatabing pera para sa pag-aaral ni Mayumi? Marami pa namang oras bago siya mag-college at siguradong mapapalago natin iyon sa bagong investment na sinasabi mo. Ang malambing, ngunit nakakalason, na mungkahi ni Selmara. Ang katahimikan ni Severino ay panandalian lamang bago sumunod ang kanyang pagsang-ayon na tila ba wala itong halaga. "You're right, sweetheart. Masyado namang malaki ang pondong yon para sa isang bata. Salviana is too obsessed with security. Bukas na bukas, ililipat ko ang pondo sa account mo. Hindi na kailangang malaman ni Salviana. Gagawa na lang ako ng paraan para ipaliwanag sa kanya pagdating ng panahon." Ang huling hibla ng pasensya ni Salviana ay tuluyang napatid. Hindi niya alintana ang dugo sa kanyang mga kamay
habang marahas niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng hambas sa pader ay tila isang pagsabog ng lahat ng kanyang kinimkim na galit. Sa loob, nakita niya ang kanyang asawa na nakayakap sa babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Ang kawalan ng gulat sa kanilang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Tila ba wala na silang pakialam kung makita man sila. "Huwag ang pera ng anak ko, Severino. Hayop ka. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang dangal ko ay tinapakan mo na. Pero huwag mong pagnakawan ang kinabukasan ni Mayumi." Ang sigaw ni Salviana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pait. "Ang kapal din ng mukha mong pumasok dito at sigawan ako sa sarili kong bahay. You're being hysterical again, Salviana. It's a family investment. Para rin ito sa ikabubuti natin." Ang malamig na sagot ni Severino habang inaayos ang kanyang damit. Tila ba isang langaw lamang ang kausap niya. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo at lumitaw si Doña Salustia. Ang mukha ay puno ng kasuklam-suklam na galit. Hindi siya tumingin sa kanyang anak o sa kabit nito, kundi kay Salviana. Ang kanyang kamay ay mabilis na lumipad sa hangin at ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Salviana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang init ng sampal ay agad na gumuhit sa balat ni Salviana, ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi. "Wala kang utang na loob. Matapos ka naming pakainin at patirahin dito, may gana ka pang gumawa ng eksena. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, nabulok ka na sa hirap pagkatapos mamatay ng tatay mong lasenggo. Lumayas ka sa bahay na ito, Salviana. Ngayon din, ayaw ko nang makita ang mukha mo rito." Ang bulyaw ng matanda, habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa labas. "Pero ma, gabi na at umuulan sa labas." Ang mahinang udyok ni Severino, ngunit walang bakas ng pagpigil sa kanyang kilos. "Hayaan mo siyang maranasan ang hirap na ipinagmamalaki niya. Lumayas ka." Dugtong ni Doña Salustia. Wala nang nagawa si Salviana nang itulak siya ni Severino palabas ng pinto. Bit-bit lamang ang kanyang maliit na pitaka at ang suot-suot na damit. Ang marahas na pagsara ng pintong kahoy sa kanyang likuran ay tila pinal na hatol ng kanyang pagiging itinakwil. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang bawat butil ng ulan ay gumuguhit sa kanyang balat na tila maliliit na karayom, at ang malamig na ihip ng hangin ay pilit na nanunuot sa kanyang buto. Naglakad siya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng mga tilamsik ng tubig sa baha. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Tila ba ang buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Wala siyang matuluyan. Wala siyang malapitan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Hindi na makilala kung alin ang tubig mula sa langit at alin ang mula sa kanyang wasak na puso. Napaluhod si Salviana sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig na lupa. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang pares ng matinding liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang humihinto sa ibabaw ng basang kalsada ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang anino ang bumaba mula sa sasakyan. Hawak ang isang itim na payong na unti-unting lumilim sa kanyang nanginginig na katawan. Napaangat ang tingin ni Salviana. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa tubig at puyat. Sa gitna ng dilim, isang pamilyar at maamong mukha ang bumungad sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na lungkot at pag-aalaga. Sino ang taong ito na handang dumamay sa kanya sa oras na ang lahat ay tumalikod na? At sapat ba ang init ng payong na ito upang tunawin ang yelo na bumabalot sa kanyang puso? Hindi mo kailangang mag-isa, Salviana. Ang mga salitang yon, bagamat mahina, ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Salviana. Sa ilalim ng malawak na itim na payong, natagpuan niya ang sarili na nakatingin sa mga mata ni Santiago Uy. Ang kanyang mga mata ay hindi nagtataglay ng panghuhusga o awa,
kundi isang malalim na pag-unawa na tila ba matagal na niyang alam ang bawat luhang ibinuhos ni Salviana sa gitna ng dilim. Dahan-dahang inalalayan ni Santiago si Salviana na tumayo. Ang kanyang malalaking palad ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga braso ni Salviana na tila wala ng buto sa sobrang lambot. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay nagdulot ng isang panandaliang katahimikan na tila ba iniwan nila ang lahat ng gulo at sakit sa labas ng bintana. Sa loob ng marangyang kotse ni Santiago, ang amoy ng mamahaling leather at isang banayad na bango ng sandalwood ang sumalubong sa kanyang mga pandama. Mabilis na kumuha si Santiago ng isang malinis at tuyong tuwalya mula sa likuran at maingat itong ipinatong sa mga balikat ni Salviana. "Uminom ka muna nito. Mainit pa iyan," ang mahinang sabi ni Santiago habang iniabot ang isang tumbler na naglalaman ng mainit na kape. Ang bawat kilos ng lalaki ay may pambihirang ingat na tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang natitirang piraso ng pagkatao ni Salviana. Habang humihigop ng kape, ang isipan ni Salviana ay bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang isang batang lalaki na laging nasa tabi ng kanyang ama, isang apprentice na puno ng determinasyon ngunit laging tahimik. Si Santiago Uy ay ang taong binigyan ng pagkakataon ng kanyang ama noong panahong wala pang naniniwala sa kakayahan nito. At ngayon, matapos ang maraming taon, ang utang na loob na yon ay tila bumabalik sa paraang hindi niya inaasahan. "Bakit ka nandito, Santiago? Bakit mo ako tinutulungan?" Ang basag na tanong ni Salviana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa usok na lumalabas mula sa kape. Lumingon si Santiago sa kanya. Ang kanyang anyo ay matikas, ngunit may bahid ng kalungkutan. "Dahil hindi nararapat ang isang katulad mo na itapon sa kalsada na parang basura. Matagal na kitang pinagmamasdan, Salviana. Alam ko ang bawat sakripisyo mo para sa kumpanya at alam ko rin ang bawat panlolokong ginagawa ni Severino sa likod mo." Hindi nagtagal ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at tahimik na gusali ng kondo. Dinala siya ni Santiago sa isang unit na tila ba laging handa para sa kanyang pagdating. Malinis, maaliwalas, at puno ng katahimikan. Matapos matiyak na maayos na ang pakiramdam ni Salviana, dahan-dahang lumapit si Santiago sa bintana at maingat na inayos ang mga kurtina upang hindi pumasok ang liwanag mula sa mga poste sa labas. Tinitiyak na makakapagpahinga ang babaeng tila pasan ang buong mundo. Naupo si Santiago sa tapat niya. May hawak na isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng isang uri ng debosyon na matagal nang hindi nararamdaman ni Salviana mula sa ibang tao. "Salviana, ang tatay mo, alam niya ang mangyayari. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang tiwala sa akin. Hindi lamang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa katarungan." Ang seryosong pahayag ni Santiago. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at inilabas ang isang susi na gawa sa tanso na may nakaukit na pamilyar na simbolo ng pamilya Cortez. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila ni Salviana. Ang kintab ng susi sa ilalim ng bombilya ay tila isang mitsa ng pag-asa sa gitna ng malalim na gabi. Ito ang susi sa isang lihim na hindi kailanman nalaman ni Severino. Isang lihim na magbibigay sa iyo ng kapangyarihang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Ngunit ang tanong, "Salviana, handa ka na bang lumaban?" Ang titig ni Santiago ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga mata, naghihintay ng kasagutan. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Salviana ay tila sumasabay sa mabigat na patak ng ulan sa labas. Habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisimulang magising mula sa mahabang pagkakahimbing ng pagiging martir. Sino nga ba talaga ang lalaking ito sa kanyang harapan? At hanggang saan ang handa niyang gawin para sa isang babaeng tinalikuran na ng sariling pamilya? Ang malamig na hangin sa loob ng vault ng bangko
ay tila nagyayelo sa bawat hininga ni Salviana. Ngunit ang bigat ng tanso sa kanyang palad ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Kasama si Santiago sa kanyang tabi, dahan-dahan nilang hinarap ang isang pader ng mga bakal na kahon na nagtataglay ng mga lihim ng nakaraan. Ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay lumilikha ng mahihinang alingawngaw sa loob ng tahimik na silid. Nang matagpuan nila ang numerong nakaukit sa susi, dahan-dahang ipinasok ni Salviana ang tanso sa butas ng lock. Ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng bakal ay nagdulot ng isang matigas na tunog ng pagkakakunchi bago tuluyang bumukas ang maliit na pinto. Sa loob, isang makapal na sobrang kulay kape ang bumungad sa kanila. Luma na ang papel at may amoy ng nakalipas na panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Salviana habang inilalabas ang mga dokumento. Sa bawat pahinang binubuklat niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at ang kanyang hininga ay tila napuputol. Naroon ang mga kasunduan sa pagbili ng mga share, ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo, at ang isang malaking sertipiko ng pagmamay-ari na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama. Hindi ko akalain, Santiago, ang tatay ko, ang bulong ni Salviana. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pait. Ang 70% ng De La Cruz Company ay binili ng tatay ko gamit ang sarili niyang pera. Isang lihim na trust fund na nakapangalan sa akin mula pa noong ikasal kami ni Severino. Ibig sabihin, Salviana, si Severino ay isang empleyado lamang sa sarili niyang kumpanya. Siya ang namamahala. Oo, ngunit ikaw ang may-ari ng bawat pako, bawat semento, at bawat sentimo na kinikita ng kumpanyang yon. Ang mahinang paliwanag ni Santiago, habang ang kanyang tingin ay puno ng paggalang sa nasirang ama ni Salviana. Plinano ito ng tatay mo dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ng proteksyon mula sa mga taong sakim. Niyakap ni Salviana ang mga papel sa kanyang dibdib, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa lumang dokumento. Nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Ang paraan nito ng pagyakap sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat pangungutya ni Doña Salustia ay tila naging walang halaga sa harap ng katotohanan ito. Akala nila ay wala akong kakampi. Akala nila ay pulubi ako sa sarili kong pamamahay. Ang sabi ni Salviana, habang ang kanyang mga luha ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hahayaan ko muna silang magpakasaya sa kanilang kasinungalingan, Santiago. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang yabang bago kukunin ang lahat mula sa kanila. Lumapit si Santiago at marahang hinawakan ang balikat ni Salviana. Nandito lang ako, Salviana. Tutulungan kitang ayusin ang lahat ng kailangang papeles sa legal na paraan. Hindi na nila kailangang malaman ang totoo hanggang sa huling sandali. Pagkalabas ng bangko, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag para kay Salviana. Sumakay siya sa sasakyan ni Santiago, bit-bit ang bagong natuklasang kapangyarihan. Ngunit ang unang hakbang ng kanyang pagbabalik ay hindi sa isang palasyo, kundi sa impyernong pilit siyang itinataboy. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bahay, bumukas ang pinto at lumabas si Doña Salustia. May hawak na isang malaking basurahan. Sa harap mismo ng mga kapitbahay, nagsimulang itapon ng matanda ang mga lumang damit ni Salviana sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng mga tela na bumabagsak sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang pagkatao sa paningin ng mga De La Cruz. Bakit ka pa bumalik? Hindi ba't sinabi ko nang wala ka ng lugar sa bahay na ito? Ang sigaw ni Doña Salustia, habang ang kanyang mukha ay puno ng kasuklam-suklam ng ngiti. Pati itong mga basahan mo, hindi na nararapat dito. Lumabas din si Severino at Selmara, magkahawak kamay habang pinapanood ang tagpong iyon na may halong pangungutya. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, dahan-dahang bumaba si Salviana mula sa sasakyan ni Santiago.
Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at may dalang awtoridad na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Bakit po kayo nagmamadali, ma? Dito pa rin ang bahay ko at dito rin ako matutulog ngayong gabi. Ang sabi ni Salviana habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Isang matamis at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ang gulat sa mga mata ni Severino at Selmara ay tila sapat na bayad para sa panimulang ito. Ngunit hanggang kailan kaya mapapanatili ni Salviana ang kanyang maskara bago tuluyang sumabog ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hakbang ni Salviana pabalik sa loob ng tahanang de la Cruz ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mabigat. Puno ng amoy ng mamahaling pabango ni Selmara na pilit sumasakal sa alaala ng dating payapang buhay ni Salviana. Sa harap ng kanyang asawa at biyenan, ibinaba ni Salviana ang kanyang tingin. Hinayaan ang kanyang mga balikat na lumaylay na tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay tuluyan nang pumanaw kasabay ng ulan kagabi. Severino, ma, patawarin niyo ako. Pagod lang ako kagabi at hindi ko alam ang aking sinasabi. Wala akong mapupuntahan at hindi ko kayang mawalay kay Mayumi. Hayaan niyo na akong manatili rito, kahit bilang tagapagsilbi na lang ninyo. Ang mahina at nanginginig na pagsusumamo ni Salviana habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Salustya. Mabuti naman at natauhan ka na, Salviana. Akala ko ba ay matapang ka na dahil may sumundo sa iyong kung sinong lalaki. Ngayong narito ka, asahan mong hindi na magiging kasing sarap ng dati ang buhay mo rito, Selmara. Kailangan mo raw ng katulong sa pag-aayos ng iyong mga gamit, hindi ba? Ngumiti ng matamis si Selmara, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Yes, Doña Salustya. Actually, Tita Salviana, marami akong ipapalaundry at kailangan ding ma-organize ang walk-in closet ko. Pakisigurado lang na maingat ka. Dahil bawat damit ko rito ay galing sa allowance na ibinibigay sa akin ni Severino. Tumango lamang si Salviana, nananatiling nakayuko upang hindi nila makita ang mitsa ng apoy na naglalaga sa kanyang mga mata. Sa loob ng sumunod na ilang oras, naging anino si Salviana sa sarili niyang bahay. Nilabhan niya ang mga maseselang tela ni Selmara, nilinis ang bawat sulok ng silid na dati ay sa kanya, ngunit ngayon ay pinaghaharian na ng ibang babae. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, dumating ang isang sandali ng tahimik na paghihiganti. Habang pinaplansa niya ang isang mamahaling silk shirt ni Selmara, naramdaman ni Salviana ang init ng singaw mula sa plansa na dumadampi sa kanyang mukha. Tila ba ang bawat hibla ng tela ay sumisimbolo sa kayabangan ng babaeng kumuha ng kanyang asawa. Sa isang maingat ngunit sadyang pagkakataon, hinayaan ni Salviana na manatili ang mainit na bakal sa ibabaw ng tela ng mas matagal kaysa sa nararapat. Ang banayad na amoy ng nasusunog na sutla ay agad na kumalat sa silid. Nag-iiwan ng isang maitim at malaking butas sa gitna ng mamahaling damit. Naku, Selmara, pasensya na talaga. Masyado palang manipis ang tela nito. Hindi ko agad napansin. Ang malumanay na sabi ni Salviana nang pumasok si Selmara sa silid. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pag-aalala. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang maliit na bahagi na humahalakhak sa tuwa. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay himbing na sa pagkakaidlip, dahan-dahang pumasok si Salviana sa maliit at madilim na storage room na ngayon ay nagsisilbing kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang cellphone, binuksan niya ang isang lihim na mensahe mula kay Santiago. Everything is set, Salviana. Ang mga shell accounts na ginagamit ni Selmara para kumuha ng pondo sa kumpanya ay unti-unti na nating nabablock. Sa oras na subukan nilang mag-withdraw ng malaking halaga, mapapansin ng audit department ang anomalya. Mag-ingat ka diyan.
ang nakasulat sa mensahe ni Santiago. Huminga ng malalim si Salviana. Ang kanyang puso ay pumipintig sa bilis ng kaba at pananabik. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahihina at mabilis na yabag sa labas ng pintuan. Si Severino iyon, na tila may hinahanap na kung ano. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Salviana ang kanyang asawa na balisa, binubuksan ang bawat drawer sa opisina at paulit-ulit na bumubulong tungkol sa isang nawawalang pulang folder. Nasaan na yon? Imposibleng mawala yon dito. Ang pabulong na bulyaw ni Severino sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghahalughog. Hindi alam ni Severino na ang pulang folder na yon, na nagtataglay ng mga ebidensya ng kanyang maling transaksyon, ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kutsyon ni Salviana. Isang mahalagang baraha na gagamitin niya sa tamang panahon. Kinaumagahan, habang abala si Salviana sa pagpupunas ng sahig sa tapat ng hagdanan, bumaba si Mayumi. Nakita ng anak ang kanyang ina na nakaluhod, pawisan, at nagsisilbi sa babaeng kinamumuhian nito. Ang mga mata ni Mayumi ay hindi nagpakita ng awa, kundi ng isang matinding pagkadismaya at galit. "Mommy, ano ba yan? Bakit hinahayaan mong tapakan kanila ng ganyan? Look at yourself. You look so pathetic. Ang yaman-yaman natin dati, pero ngayon, para kang katulong dito sa sarili mong bahay. Walang kwenta." Ang galit na sigaw ni Mayumi, bago ito mabilis na lumabas ng bahay, iniiwan ng kanyang ina na nakapako sa kinatatayuan. Ang mga salita ng kanyang anak ay tila 1,000 karayom na tumusok sa puso ni Salviana. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay humalo sa isang luhang hindi niya napigilang kumawala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kay Mayumi na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano upang mabawi ang kanilang kinabukasan. Ngunit ang katahimikan, ang tanging sandata na mayroon siya sa ngayon. Nakatitig lamang siya sa basang sahig, habang ang imahe ng kanyang sariling mukha sa refleksyon ng tubig ay tila nagtatanong, hanggang kailan pa kaya niyang tiisin ang pagiging walang kwenta sa paningin ng kanyang sariling anak? Ang bawat haplos ni Selmara sa braso ni Severino ay tila isang malupit na paalala kay Salviana kung gaano kabilis na palitan ang kanyang katayuan sa pamamahay na iyon. Mula sa madilim na sulok ng kusina, nakikita ni Salviana kung paano ibinibigay ni Severino ang lahat ng atensyon sa babaeng mas bata, habang ang mga mata ni Selmara ay naglalaro sa pagitan ng pagmamahal at matinding kasakiman. Ang mga tinig nila ay umaalingaw-ngaw sa sala, puno ng mga plano para sa isang kinabukasan na binuo sa itaas ng mga guho ng buhay ni Salviana. "Severino, kailangan natin ng kasiguruhan. Paano kung magbago ang isip ni Salviana at bawiin ang lahat? Iligtas natin ang pamilya natin sa pamamagitan ng paglilipat ng iba pang ari-arian sa pangalan ko. Para rin naman ito sa magiging anak natin balang araw." Ang malambing na paghimok ni Selmara, ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, isang pagkakataon ang sadyang inihanda ni Salviana. Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Severino. Ang mahinang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay nagdulot ng isang panandaliang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ang mukha ni Mayumi, na puno ng galit, ay muling lumitaw sa kanyang isipan na nagbigay sa kanya ng lakas. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang isang asul na folder, isang pekeng proyekto sa malakihang pamumuhunan sa real estate na maingat na binuo ni Santiago. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangakong mabilis na pagyaman, isang pein na alam niyang hindi tatanggihan ng isang lalaking uhaw sa kapangyarihan at pagkilala. Kinabukasan, nakita ni Salviana mula sa malayo ang pagbabago sa mukha ni Severino nang mabasa nito ang dokumento. Ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito ay tila isang mitsa na nagsindi sa plano ni Salviana. Walang pag-aalinlangan na nakipag-ugnayan si Severino sa mga bangko,
Isinasangla ang ilan sa mga natitirang lupain ng pamilya upang punduhan ang proyektong akala niya ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Wala ka talagang alam sa negosyo, Salviana. Tingnan mo si Severino. Nakahanap siya ng pagkakataon na mapapalaki ang kumpanya ng higit pa sa inaasahan nating lahat. Huwag ka nang makialam dito. Mag-focus ka na lang sa paglilinis ng bahay. Ang mapait na pangungutya ni Doña Salustia habang pinapanood ang kanyang anak na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang matanda ay tila bulag sa panganib na kinakaharap ng kanilang pamilya, basta't nararamdaman niyang sila pa rin ang nasa itaas. Nang malalim na ang gabi at ang lahat ay balot na ng katahimikan, tumunog ang cellphone na ni Salviana. Ang pangalan ni Santiago sa screen ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na init sa kanyang pusong matagal nang nanlalamig. Ang mahinang boses ng lalaki ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Salviana, kumagat na siya sa pain. Nagsimula na siyang mag-transfer ng pondo sa account na kontrolado natin. Mag-ingat ka, baka maging balisa siya kapag napansin niyang hindi agad bumabalik ang pera. Please, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka na ba? Ang mahinahong tanong ni Santiago. Ang simpleng pag-aalala ni Santiago ay nagdulot ng isang panandaliang panginginig sa mga labi ni Salviana. Sa loob ng 20 taon, walang nagtanong sa kanya kung kumain na ba siya o kung maayos ba ang kanyang pakiramdam. Ang bawat kilos ni Santiago, kahit mula sa malayo, ay nagpapadama sa kanya na siya ay may halaga pa rin bilang isang babae. Opo, Santiago. Salamat. Huwag kang mag-alala sa akin. Kailangan nating tapusin ito para kay Mayumi. Ang mahinang sagot ni Salviana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kadiliman ng labas ng bintana. Ang presensya ni Santiago ay tila isang tanglaw na nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng unos na kanyang nilalakaran. Kinaumagahan, isang kakaibang tensyon ang namayani sa loob ng bahay. Si Selmara ay tila balisa at hindi mapakali. Habang nagpupunas ng alikabok sa sala, nakita ni Salviana ang isang maliit na puting kahon na naiwan sa ibabaw ng mesa, malapit sa kape ni Severino. Ang disenyo nito ay pamilyar sa sinumang babae na dumaan na sa pag-aasawa. Dahan-dahang lumapit si Salviana at tiningnan ang resulta ng nakasulat sa test kit. 2 pulang linya ang malinaw na nakaguhit sa puting plastik. Isang ebidensya ng isang bagong buhay na nabubuo sa sinapupunan ni Selmara. Ngunit bago pa man makapagsalita si Salviana, mabilis na pumasok si Selmara sa sala at hinablot ang test kit mula sa kanyang kamay. Ngayon, Tita Salviana, tingnan natin kung magagawa mo pa akong palayasin dito. Buntis ako at ang batang ito ang magiging tunay na tagapagmana ng lahat nang mayroon si Severino. Wala ka ng lugar dito. Ang nakakalason na bulong ni Selmara habang nakangisi ng malapad. Ang mga salitang yun ay tila isang malakas na tunog ng pagbagsak ng langit sa balikat ni Salviana. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila nanganib na maputol. Ngunit sa gitna ng gulat, isang malaking katanungan ang umusbong sa kanyang isipan habang nakikita ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Selmara. Ang bata ba na ito ay tunay ngang kay ang bawat salita ni Selmara ay tila isang malupit na hagupit na tumatama sa rurok ng pagkatao ni Salviana. Sa gitna ng sala, nakatayo ang dalaga habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mukha ay larawan ng pagkabalisa at pait. Sa kanyang paanan ay ang bag ni Mayumi na nakabukas at ang ilang piraso ng barya na nagkalat sa sahig ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi naman ginawa ni Salviana. Severino, tignan mo. Nakita ko si Tita Salviana na kinakalkal ang bag ni Mayumi. Akala ko ba ay tinitipid niya ang pamilya para sa kinabukasan ng bata? Pero bakit pati ang allowance ni Mayumi ay pinagkakainteresan niya? Ang nanginginig na sumbong ni Selmara, ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha upang magmukhang totoo ang kanyang huwad na pag-aalala. Hindi nakapagsalita si Salviana.
Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay abala sa paglilinis ay nanigas sa kanyang tabi. Tumingin siya kay Severino, umaasa sa isang maliit na bahagi ng tiwala na maaaring natitira pa rito, ngunit ang nakita niya ay ang pamilyar na kislap ng puot at pagkadismaya. Nagnanakaw ka na rin ba sa sarili mong anak, Salviana? Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa amin? Ang mariing tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng kasuklam-suklam na tono. Eksakto namang pumasok si Mayumi sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakikita ang kalat ng kanyang mga gamit. Ang sakit na naramdaman ni Mayumi ay tila isang malalim na sugat na bumukas muli. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihinayang. Mami, bakit? Akala ko ba ay ginagawa mo ang lahat para sa akin? Bakit pati ang maliit na perang meron ako ay kinuha mo pa? Ang basag na tanong ni Mayumi bago ito mabilis na tumakbo pa itaas patungo sa kanyang silid. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pinto sa itaas ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa ibaba. Hindi lumaban si Salviana. Alam niyang sa sandaling ito, ang anumang paliwanag ay mauuwi lamang sa mas malaking gulo. Pinili niyang yumuko at pulutin ang bawat barya sa sahig. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang simbolo ng kanyang patuloy na pagpapakumbaba bago ang huling pagbangon. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay balot na ng lumbay, si Mayumi ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang cellphone ay biglang umilaw sa gitna ng dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Naglalaman ng isang audio file. Sa una ay nag-aalinlangan si Mayumi, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Dahan-dahan niyang pinindot ang play button. Ang boses na lumabas mula sa speaker ay hindi mapagkakamalan. Boses iyon ni Selmara at ng kanyang ama, si Severino. Severino, kailangan nating bawasan ang budget para sa tuition ni Mayumi sa susunod na semester. Masyadong mahal ang international school na yon. Babae lang naman siya, hindi niya kailangang mag-aral sa ganoong kapamahaling paaralan. Gamitin natin ang pondo para sa renovation ng kondo ko. Ang malinaw na sabi ni Selmara sa recording. Sabagay, tama ka. Marami pa namang ibang school diyan na mas mura. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para sisihin si Salviana kung bakit nawala ang pondo. Ang tugon ni Severino na tila ba hindi mahalaga ang kinabukasan ng sariling anak. Napahawak si Mayumi sa kanyang bibig upang pigilin ang isang malakas na hikbi. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang ina, ang babaeng itinuturing niyang walang kwenta at pathetic, ay siya palang tanging nagnanais ng mabuti para sa kanya, habang ang kanyang ama at ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay ang mga tunay na nagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahang lumabas si Mayumi sa kanyang silid at nagtungo sa maliit na storage room kung nasaan si Salviana. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, tila ba nagdarasal sa ilalim ng malamlam na ilaw. Walang salita. Dahan-dahang lumapit si Mayumi at niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay nagdulot ng isang panandaliang pagkagulat kay Salviana bago ang bawat patak ng luha ni Mayumi ay nagsimulang tumulo sa balikat ng kanyang ina. Mami, patawarin niyo po ako. Ang tanga-tanga ko po. Narinig ko na ang lahat. Alam ko na ang ginagawa nila sa atin. Ang pabulong na pagsisisi ni Mayumi sa gitna ng kanyang paghagulgol. Hinarap ni Salviana ang kanyang anak at hinawakan ang mukha nito. Ang bawat daliri ni Salviana ay puno ng pagmamahal habang pinupunasan ang mga luha ni Mayumi. Hush, anak. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ngayon. Huwag mong ipapakita sa kanila na alam mo na ang totoo. Kailangan nating magkunwari para sa ating kaligtasan. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang kapaligiran sa mesa ay tila normal para kina Severino at Selmara.
na tila ba nakamit na nila ang kanilang tagumpay. Ngunit sa ilalim ng mesa, isang lihim na pagkakasunduan ang nabuo. Sa gitna ng pagkain, dahan-dahang kumuha si Mayumi ng isang piraso ng karne, ang pinakamagandang bahagi ng ulam, at palihim itong inilagay sa plato ng kanyang ina nang hindi napapansin ng iba. Isang maliit na ngiti ang nagpalitan sa pagitan ng mag-ina, isang lihim na alyansa na mas matibay pa sa anumang kasinungalingan. Gayunpaman, habang ang lahat ay tila bumabalik sa ayos para kay Salviana, isang pamilyar na boses mula sa sala ang bumasag sa katahimikan. Si Silmara ay may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng misteryo. Don't worry, malapit na ang anniversary party ng kumpanya. Doon natin gagawin ang huling plano. Siguraduhin mong handa ang lahat, lalo na ang mga papeles na kailangan nating ipapirma sa kanya. Ang bulong ni Silmara sa kabilang linya. Sino ang kausap ni Silmara? At anong plano ang inihahanda nila para sa darating na selebrasyon na maaaring tuluyang magpabagsak kay Salviana? Ang dilim sa labas ng bintana ay tila nagiging mas makapal habang ang bawat segundo ay nagdadala sa kanila patungo sa isang unos na walang sino man ang nakakaalam kung sino ang mananatiling nakatayo sa huli. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga De La Cruz na dati ay simbolo ng karangyaan ay unti-unti nang nagiging isang arena ng pagdududa at lihim na hidwaan. Sa loob ng silid ni Doña Salustia, ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay tumama sa kanyang mukha. Hatid ay isang abisong yumanig sa kanyang payapang mundo. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mga larawan, mga kuha ni Silmara na kasama ang isang lalaki sa isang tagong restaurant. Ang kanilang mga kilos ay masyadong malapit para sa dalawang taong magkaibigan lamang. Ang panginginig ng mga kamay ni Doña Salustia ay hindi nagmula sa takot, kundi sa isang naglalagang galit. Para sa kanya, ang dangal ng pamilya De La Cruz ay higit pa sa ginto. At ang makitang niloloko ang kanyang anak ng isang babaeng galing sa kung saan ay isang insultong hindi niya mapapalampas. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay tila mga mabibigat na yabag ng isang humahagupit na bagyo. Natagpuan niya si Silmara sa sala, masayang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng dalaga ay agad na napawi nang makita ang anyo ng kanyang biyenan. How dare you? Akala mo ba ay maluloko mo ako sa pabiktim mong drama? Sino ang lalaking ito, Silmara? Ang nanginginig na sigaw ni Doña Salustia habang ipinapakita ang screen ng cellphone sa harap ng mukha ni Silmara. Ang namumuong katahimikan sa sala ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa hininga ni Silmara. Namuti ang kanyang mukha at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na naghahanap ng kasinungalingan. Ma, hindi po iyan ang iniisip nyo. Old friend ko lang po siya. Humihingi lang siya ng tulong. Huwag mo akong madaan sa mga gasgas mong linya. Isang linta ka lang na pilit sumisipsip sa yaman ng anak ko. At ang batang yan, sa sinapupunan mo, paano ako nakakasiguro na De La Cruz nga ang dumadaloy sa dugo niyan? Ang mariing bulyaw ni Doña Salustia, ang kanyang boses ay puno ng kasuklam-suklam na tono. Eksakto namang pumasok si Severino mula sa labas, pagod at balisa dahil sa mga problema sa kumpanya. Nang makita ang eksena, ang kanyang ulo ay tila sasabog sa tindi ng tensyon. Sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan, si Severino ay tila isang bulag na nakulong sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ano na naman ba itong gulo na ito? Ma, buntis si Silmara, kailangan niya ng katahimikan. Ang sigaw ni Severino, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa paninindigan. Katahimikan? Severino, magising ka. Ang babaeng ito ay ginagawa tayong tanga. Tingnan mo ang mga larawang ito. Ang ganti ni Doña Salustia.
Habang nagkakagulo ang mga linta sa loob ng bahay, si Salviana ay nakaupo sa balkonahe. Malayo sa ingay, may hawak siyang tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat higop niya ay tila isang pagdiriwang ng kanyang panimulang tagumpay. Mula sa kanyang kinaroroonan, ang tunog ng mga nagbabasagang porselana mula sa loob ng bahay ay tila isang malamyos na musika sa kanyang pandinig. Ang bay ng kanyang ngiti ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malamig na katarungan. Ito ang gusto niyang mangyari. Ang makita silang mag-ubusan, ang makitang ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay gumuho dahil sa kanilang sariling kasakiman. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at ang bawat hikbi ni Selmara ay mga bayad sa bawat luhang ibinuhos ni Salviana sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, ang kanyang panandaliang kapayapaan ay nabasag nang pumasok si Severino sa balkonahe. Ang mukha nito ay madilim. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na nagmumula sa desperasyon. May hawak siyang isang asul na folder na naglalaman ng mga papeles na matagal na niyang inihahanda. Hindi ko na kaya ito, Salviana. Masyado nang magulo ang bahay na ito dahil sa'yo. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito para sa divorce. Gusto kong umalis ka na sa buhay ko bago ang anniversary party ng kumpanya sa susunod na linggo. Malamig na sabi ni Severino habang marahang inilalapag ang folder sa mesa, katabi ng tasa ng tsaa ni Salviana. Paano kung hindi ako pumirma, Severino? Mahinahong tugon ni Salviana. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga mata ay diretso sa asawa. Ano ang gagawin mo? Pipilitin mo na naman akong umalis tulad ng nangyari noong nakaraang gabi? Nanatiling tahimik ang hangin sa pagitan nila. Walang bakas ng takot sa mukha ni Salviana. Tanging isang matatag na kapayapaan na tila nagsasabing handa na siyang harapin ang anumang mangyari. Gagawin ko ang lahat para siguraduhing lalabas ka rito nang walang kahit isang sentimo. Sisiguraduhin kong pati si Mayumi ay hinding-hindi ka na makikita. Huwag mo akong subukan, Salviana. Ang banta ni Severino bago siya mabilis na tumalikod at iniwan si Salviana sa dilim. Naiwan si Salviana na nakatitig sa mga papeles ng paghihiwalay. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na pilit siyang iginagapos. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat habang ang bawat segundo ay nagdadala sa kanya patungo sa rurok ng isang labanan na maaaring mag-iwan sa kanya ng lahat o tuluyan siyang mawalan. Handa na nga ba siyang tuluyang putulin ang huling ugnayan? O mayroon pang isang huling twist na nakatago sa ilalim ng asul na folder na yon? Ang bawat letra sa asul na folder na hawak ni Salviana ay tila mga aninong pilit sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, ang mukha ni Santiago Uy ang nagsisilbing tanging liwanag. Sa loob ng tahimik na opisina ni Santiago, kung saan ang amoy ng lumang papel at sariwang kape ay naghahalo, natagpuan ni Salviana ang isang santuwaryo na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame ay nagbibigay ng banayad na hangin na tila ba pilit na tinatangay ang mga alalahaning nakapatong sa balikat ng babae. Dahan-dahang inilapag ni Salviana ang mga papeles ng paghihiwalay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit sa harap ni Santiago, hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Gusto na niyang tapusin ang lahat bago ang anniversary party, Santiago. He wants me gone. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kukunin niya, kundi pati ang karapatan ko kay Mayumi. Tumayo si Santiago mula sa kanyang kinauupuan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito mabilis, hindi ito nakakatakot. Ang bawat hakbang niya ay puno ng paggalang at pag-iingat. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na kape at maingat itong inilagay sa harap ni Salviana. Ang init na lumalabas mula sa tasa ay dumampi sa mga pisngi ni Salviana na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na mayroon pa siyang halaga. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, Salviana. Ang mga papeles na yan ay mga salita lamang sa ibabaw ng papel.
Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay nakatala na sa ating mga kamay. Ang mahinahong sabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay tila isang malamyos na musika na nagpapakalma sa bawat hibla ng nerbiyos ni Salviana. Isang panandali ang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng hindi masabing pangako. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, napansin ni Santiago ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Salviana. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng kamay ni Salviana. Ang dampi ng kanyang balat ay hindi malisya, kundi isang tahimik na pagpapadama ng lakas. Ang bawat daliri ni Santiago ay tila nagsasabi na hinding-hindi niya hahayaang mahulog muli si Salviana sa bangin. Bukas, matatapos na ang pagdurusa mo, I won't let them hurt you anymore. Nandito lang ako sa likod mo, Salviana. Handa akong maging kalasag mo sa gitna ng ulan. Ang pabulong na pahayag ni Santiago, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Salviana. Sa sandaling iyon, ang puso ni Salviana ay tila tumalon sa isang paraang matagal na niyang nalimutan. Ang kilig na kanyang nararamdaman ay hindi katulad ng sa isang kabataan, kundi isang mas malalim at mas matandang uri ng emosyon. Ang pakiramdam na sa wakas, sa kabila ng lahat ng sakit, ay may isang taong tunay na nakakakita sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Salviana upang magpaalam, ngunit napatigil siya nang mapansin ni Santiago ang isang botones sa kanyang coat na bahagyang lumuwag. Maingat na lumapit si Santiago at muling inayos ang botones. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa tela malapit sa dibdib ni Salviana. Ang malapit na distansya sa pagitan nila ay nagdulot ng isang panandaliang paghinto ng oras. Nararamdaman ni Salviana ang init ng hininga ni Santiago at sa sandaling iyon, naniwala siya na may bukas pa na naghihintay sa kanya. Mag-ingat ka pa uwi. Ipinadala ko na ang iyong susuotin para sa party sa iyong silid. Ito ay isang regalo, isang simbolo ng iyong muling pagsilang. Ang huling habilin ni Santiago bago tuluyang lumabas si Salviana sa pintuan. Kinaumagahan, nang muling pumasok si Salviana sa kanyang maliit na storage room upang maghanda para sa huling laban, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na napalitan ng isang nanunuot na pait. Sa gitna ng sahig, ang magandang pulang bestida na regalo ni Santiago ay nagkalat. Punit-punit, ang bawat hibla ng mamahaling luwa ay nilaslas ng isang matalim na bagay. Ang duguang kulay ng tela sa madilim na silid ay tila isang banta ng kamatayan para sa kanyang bagong simula. Mula sa labas ng pinto, narinig ni Salviana ang mahinang tawa ni Selmara na tila ba ipinagmamalaki ang kanyang ginawang paglapastangan. Ang bawat piraso ng telang nagkalat sa sahig ay tila sumisigaw ng katarungan. Sa harap ng wasak na regalo, tumayo si Salviana ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha, kundi ng isang nagliliyab na apoy. Kung akala nila ay mapapatay nila ang kanyang liwanag sa pamamagitan ng pagpunit sa isang damit, nagkakamali sila. Ano nga kaya ang susunod na hakbang ni Salviana matapos ang hayagang deklarasyong ito ng digmaan? Sa loob ng maliit at madilim na storage room, ang bawat hibla ng punit-punit na pulang luwa sa sahig ay tila mga labi ng isang pangarap na pilit nilaslas ng kawalang hiyaan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Salviana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa malamig na tela. Pinupulot ang bawat piraso ng may isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Hindi niya kailangan ng isang buong damit upang patunayan ang kanyang halaga. Ang kanyang tunay na baluti ay ang katotohanang bitbit niya sa kanyang isipan. Akala mo ba ay ito ang magpapahinto sa akin, Selmara? Ang pabulong na tanong ni Salviana sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na tila isang talim ng labaha. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit na salamin sa sulok ng silid. Doon,
Sa ilalim ng malamlam na liwanag, kinuha niya ang isang lipstick na kulay matingkad na pula. Isang kulay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa kagustuhang maging isang disenteng asawa sa paningin ni Severino. Ang bawat pagguhit ng kulay sa kanyang mga labi ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang kanyang anyo ay hindi nalarawan ng isang martir na accountant, kundi ng isang babaeng handang bawiin ang bawat sentimo ng kanyang dangal. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Severino, ang amoy ng mamahaling tabako at ang tunog ng pag-ikot ng ballpen sa ibabaw ng papel ay nagbibigay ng isang huwad na pakiramdam ng tagumpay. Nakatayo si Selmara sa likuran ni Severino. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat nito habang pinapanood ang bawat pagpirma ng lalaki sa mga papeles ng transfer of ownership. Ayan, sweetheart. From this day on, ikaw na ang may kontrol sa malaking bahagi ng shares na dati ay hawak ni Salviana. This is our future at wala nang makakahadlang sa atin. Ang puno ng kayabangang sabi ni Severino habang ibinibigay ang folder kay Selmara. You're the best, Severino. Hayaan mo. Sisiguraduhin kong magiging enggrande ang anniversary party mamaya. It will be the start of our new era. Ang malambing na sagot ni Selmara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang yakap ang folder na akala niya ay susi sa kanyang kaligayahan. Hindi nila alam na sa kabilang panig ng lungsod, si Santiago Uy ay abala sa pakikipag-ugnayan sa audit department at sa mga awtoridad. Ang bawat dokumento ng ebidensya laban kay Severino ay maingat na nakaayos sa kanyang mesa. Ang bay ng kanyang ngiti ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na katarungan para sa babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Sa loob naman ng kanilang tahanan, si Mayumi ay tahimik na nag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang bawat damit na inilalagay niya sa maleta ay tila isang hakbang palayo sa lason ng pamilyang ito. Tumingin siya sa kanyang ina, na noon ay nakasuot na ng isang itim na cocktail dress na simple ngunit napaka-elegante. Ang pagbabago sa aura ni Salviana ay sapat na upang malaman ni Mayumi na ang gabi na ito ay hindi magiging ordinaryo. Mommy, handa na po ang lahat. Nakaabang na rin po si Tito Santiago sa labas ng venue mamaya. Ang pabulong na ulat ni Mayumi, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumango si Salviana at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Ang init ng palad ni Mayumi ay nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Huwag kang bibitiw, anak. Ano man ang mangyari mamaya, tandaan mong ginagawa ko ito para sa atin. Nang sumapit ang gabi, ang grand ballroom ng lungsod ay puno ng mga kumukititap na ilaw at ang amoy ng sariwang bulaklak. Ang tunog ng mga baso ng sampanch na nagtatamaan at ang mahinang musika ng orkestra ay nagbibigay ng isang ilusyon ng perpektong buhay. Dumating si Severino at Selmara, magkahawak kamay na tila ba sila ang hari at reyna ng gabi. Ang bawat hakbang nila sa pulang karpet ay puno ng kapalaluan. Umakyat si Selmara sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti habang humaharap sa mga mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan. Hinawakan niya ang mikropono. Ang kislap ng kanyang mga alahas ay tila nanunuot sa mga mata ng mga manonood. Good evening, everyone. Tonight is not just about the anniversary of Dela Cruz Company, it's also a night of new beginnings. As the new Senior Executive Vice President and soon-to-be partner of Mr. Severino Dela Cruz, I would like to announce. Napatigil si Selmara nang biglang magbago ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Ang tunog ng mga yapak ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig mula sa bukana ng pinto ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad, na tila ba ang buong gusali ay yumayanig sa kanyang presensya. Sino ang babaeng ito na tila ba naging sentro ng universo sa isang saglit? At anong katotohanan ng bitbit niya na handang bumura sa ngiti ni Selmara at Severino sa harap ng buong mundo? Ang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier sa grand ballroom
ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, nagbibigay ng isang nakakasilaw na ningning sa bawat sulok ng bulwagan. Ang halimuyak ng libu-libong sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong galing pa sa ibang bansa. Sa gitna ng karangyaang ito, ang bawat tawa at kwentuhan ng mga panauhin ay tila isang symphony ng pagkukunwari. Isang marangyang takip sa mga lihim na itinatago ng bawat isa. Si Doña Salustio ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga kilalang tao sa lipunan. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas na tila ba sumasalamin sa kanyang matagal ng iningatang yabang. Sa bawat grupong kanyang nilalapitan, hindi nawawala ang kanyang mapanuring mga salita laban sa kanyang manugang. Pasensya na kayo. Wala rito si Salviana ngayong gabi. Medyo hindi kasi maganda ang takbo ng kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. She's been very unstable. Alam nyo naman, the pressure of being a housewife is sometimes too much for someone like her. Mabuti na lang at narito si Selmara upang tulungan ang anak ko sa kumpanya. Siya ang tunay na katuwang ni Severino ngayon. Ang malakas na pahayag ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa tuwing nakikita ang gulat sa mukha ng kanyang mga kausap. Sa kabilang dako, nakaupo si Severino sa isang lamesang natatakpan ng puting luwa, abala sa pagpirma ng huling pahina ng isang dokumento. Ang bawat paggalaw ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang huling hantungan ng kanyang katapatan kay Salviana. Sa kanyang tabi, nakatayo si Selmara, ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, habang ang kislap ng tagumpay ay hindi maikakaila sa mga mata ng dalaga. There you go, sweetheart. Tapos na. From this moment on, the Dela Cruz Company has a new face. Ang puno ng kapalaluang sabi ni Severino habang iniaabot ang folder kay Selmara. Dahan-dahang humakbang si Selmara patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, ang lahat ng atensyon ay natuon sa kanya. Hinimas niya ang kanyang tiyan ng bahagya, isang kilos na sadyang ginawa upang makita ng lahat bago siya nagsimulang magsalita. Good evening, everyone. Tonight is a celebration of resilience and growth. Dela Cruz Company has reached new heights, and it is all because of the dedication of the people who truly care for its future. As a new Senior Executive Vice President, I am honored to lead this company into a new era. Hindi lang po ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbuo ng isang bagong pamilya na nakabase sa tiwala at pagmamahal. Ang malambing na pahayag ni Selmara, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay biglang nagbago. Ang dating mainit na liwanag ay napalitan ng isang malamig at matinding asul na ningning. Ang mga pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas at ang lahat ay napalingon sa direksyong iyon. Ang tunog ng mga yapak ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay naging tanging musika sa loob ng silid. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat at awtoridad na tila ba ang buong gusali ay yumayanig sa kanyang presensya. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng itim na cocktail dress, ngunit may dalang aura ng isang reyna ang lumitaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga labi ay may kulay ng matingkad na pula. Isang kulay na tila ba sumisigaw ng katarungan. Napatigil si Selmara sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mikropono. Si Severino naman ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas sa gulat. Si Doña Salustio ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikita ang babaeng akala niya ay tuluyan na niyang naibaon sa limot. Huminto si Salviana sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon,
Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila napuputol habang hinihintay ang kanyang susunod na galaw. Ano ang katotohanang bitbit ng babaeng ito na handang bumura sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni na Severino at Selmara sa harap ng buong mundo? Ang bawat hakbang ni Salviana sa ibabaw ng makinis na marmol ay tila isang mitsa na dahan-dahang sumusunog sa hangin ng Grand Ballroom. Ang katahimikan ng mga panauhin ay naging kasing bigat ng isang pader, habang ang bawat mata ay nakatitig sa babaeng akala nila ay isang anino na lamang ng nakaraan. Ang kislap ng mga chandelier ay tila nanunuot sa kanyang itim na bestida, na nagbibigay sa kanya ng isang anyo na kapwa nakakatakot at kagalang-galang. Sa gitna ng bulwagan, hinarang siya ni Doña Salustia. Ang mukha ng matanda ay tila isang tuyong lupa na nagkakabitak-bitak sa tindi ng gulat at galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na inilalabas ang mga salitang puno ng lason. Anong ginagawa mo rito, Salviana? Wala kang karapatang yurakan ang dangal ng pamilyang ito sa harap ng maraming tao. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas. Hindi kumurap si Salviana. Tinitigan niya ang kanyang biyenan nang may isang uri ng kapayapaan na mas matalim pa kaysa sa anumang sigaw. Ang dangal ma? Matagal na ninyong itinapon ang dangal nyo noong hinayaan ninyong pumasok ang isang linta sa bahay natin. Hindi ako aalis hanggat hindi natatapos ang selebrasyong ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado, nilalagpasan ng kanyang asawa na si Severino na tila ba isang estatwa na gawa sa yelo. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay tila isang maugong na hangin na nagbabadya ng isang unos. Nang marating ni Salviana ang tapat ng entablado, tiningnan niya si Selmara na noon ay nakatayo pa rin sa harap ng mikropono. Tita Salviana, please, huwag naman po kayong gumawa ng eksena rito. Isipin niyo naman po ang kalagayan ni Severino at ang magiging anak namin. Kung may galit po kayo sa akin, pag-usapan natin ito ng pribado. Ang pabulong na pagsusumamo ni Selmara, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig upang makuha ang simpatya ng mga manonood. Ngunit si Salviana ay hindi na ang dating babaeng madaling madaig ng mga luhang buwaya. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ni Selmara nang may isang mabilis at dinaling hakbang, isang kilos na puno ng awtoridad. Ang lahat ay napahinto sa paghinga nang humarap siya sa malaking screen na nasa likuran ng entablado. Sa loob ng 20 taon, nanatili akong tahimik, nanatili akong tapat sa pamilyang De La Cruz, kahit na ang bawat sakripisyo ko ay itinuturing ninyong walang kwenta. Ngunit ang gabi na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa katotohanan. Ang malinaw at buong boses ni Salviana na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang tahimik na hudyat. Ang mga ilaw sa paligid ay biglang namatay, at ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa dambuhalang LED screen sa likuran. Ang dapat sana ay video ng kasaysayan ng kumpanya ay napalitan ng isang bagay na walang sino man ang nakakaalam. Ang mga dokumento ng audit, ang mga saoke ng bangko na nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong ninakaw ni na Severino at Selmara mula sa kumpanya ay malinaw na nakasulat sa screen. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang mga larawang sumunod. Mga kuha ni Selmara sa loob ng isang madilim na hotel room, hindi kasama si Severino, kundi isang lalaking tila ba matagal na niyang kasabwat. Ang bawat larawan ay tila isang sampal sa mukha ni Severino, na noon ay napahawak sa kanyang ulo habang ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat ng kanyang mga kliyente at kaibigan. Ito ang pamilyang De La Cruz na ipinagmamalaki ninyo. Ang huling pahayag ni Salviana habang ang screen ay huminto sa isang larawan ni Selmara na may hawak na pekeng medical certificate tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang tunog ng mga bulungan
ay naging isang malakas na ingay ng pagkamangha at paghatol. Si Doña Salustia ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang kanyang pinakamamahal na dangal ay tuluyang nadurog. Si Selmara naman ay tila isang basang sisiw na hindi alam kung saan tatakbo habang ang bawat lente ng kamera ay nakatutok sa kanyang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang lalaki ang lumitaw mula sa likuran ng entablado. Isang pamilyar na anino na may dalang mga dokumentong legal na magtatapos sa lahat. Sino ang lalaking ito na tila ba huling pako sa kabaong ng mga De La Cruz? At paano haharapin ni Severino ang katotohanang ang babaeng kanyang minaliit ay siya palang wawasak sa lahat ng kanyang itinayo? Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga matang nanghuhusga sa gitna ng kahihiyan ni na Severino at Selmara. Sa loob ng Grand Ballroom, ang dating marangyang selebrasyon ay nauwi sa isang arena ng paghuhukom. Ang bawat bulungan ng mga panauhin ay tila isang maugong na hangin na pilit na binubura ang anumang natitirang dangal ng pamilyang De La Cruz. Nanginginig ang mga labi ni Selmara habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng kanyang kataksilan. Ang bawat larawan niya kasama ang ibang lalaki ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa kanyang huwad na maskara. Lumingon siya kay Severino, umaasa sa isang maliit na bahagi ng proteksyon. Ngunit ang nakita niya ay ang mukha ng isang lalaking nabulag sa galit. "Severino, please, let me explain. Pakanalang ito ni Salviana. Hindi totoo ang mga iyan." Ang pabulong na pagsusumamo ni Selmara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ang braso ng asawa. Marahas na iwinaksi ni Severino ang kamay ni Selmara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalabas habang pilit na kinakalaban ang matinding kahihiyan sa harap ng lahat. Akmang lalapitan ni Severino si Selmara nang may mapanghas na kilos, ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, isang pangkat ng mga kalalakihang nakauniporme ng pulisya ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makinis na sahig ay nagdulot ng isang panibagong uri ng katahimikan, isang katahimikang puno ng takot. Kasama nila si Santiago Uy, na naglalakad ng may kalmado at matikas na anyo. May hawak na isang itim na briefcase na naglalaman ng mga huling ebidensya. "Severino De La Cruz and Selmara Velez, you are both under arrest for multiple counts of fraud and embezzlement." Kasama na rin dito ang ilegal na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa mga personal na account sa ibang bansa. Ang malinaw na pahayag ng opisyal ng pulisya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. "Hindi maaari ito. Kumpanya ko ito. Ako ang boss dito at wala kayong karapatang pakialaman ako sa sarili kong teritoryo." Ang galit na sigaw ni Severino, habang ang kanyang bin ay puno ng kapalaluan sa gitna ng kanyang pagguho. Dahan-dahang lumapit si Salviana sa gitna ng entablado. Ang kanyang anyo ay matikas at puno ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula kay Santiago at itinaas ito sa harap ni Severino. "Nagkakamali ka, Severino. Hindi mo kumpanya ito. Ang bawat sentimo na ginamit mo, ang bawat share na akala mo ay sayo, ay bahagi ng isang lihim na trust fund na iniwan ng tatay ko para sa akin. Ang 70% ng De La Cruz Company ay nakapangalan sa akin, Salviana Cortez. At sa bisa ng mga dokumentong ito, ikaw ay tinatanggal ko na sa posisyon bilang CEO. Simula sa segundong ito, ang malamig at makapangyarihang pahayag ni Salviana. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang kanyon na nagpaguho sa huling pundasyon ng mundo ni Severino. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang bawat hininga niya ay tila kinakapos. Ang lahat ng kanyang yabang, ang bawat pangungutya niya kay Salviana ay bumalik sa kanya ng may 10 beses na bigat. Sa kabilang dako,
Si Doña Salustya ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na nagpapanggap na hihimatayin upang makakuha ng atensyon. Salviana, paano mo ito nagagawa sa amin? Kami ang pamilya mo. Huwag kang maging malupit. Tiningnan ni Salviana ang kanyang biyenan nang may isang matamis ngunit malamig na ngiti. Walang sino man sa mga panauhin ang gumalaw upang tulungan ang matanda. Ang bawat isa ay nakatitig lamang sa katarungang dahan-dahang iginagawad sa pamilyang De La Cruz. Nang ilabas ng mga pulis ang mga kongtay, ang bawat tunog ng pagkakakunsi ng metal sa pulso ni na Severino at Selmara ay tila musika ng katarungan para kay Salviana. Ang bawat hakbang nila palabas ng ballroom ay sinasabayan ng mga bulungan ng paghatol mula sa mga taong dati ay kailangang nilang sipsipan. Nang mawal na ang mga pulis, lumapit si Severino kay Salviana sa huling pagkakataon bago siya tuluyang ilabas. Bigla siyang napaluhod sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo sa maruming sahig. Ang bawat salita niya ay puno ng pagmamakaawa na tila ba ang isang luhang ito ay sapat na upang burahin ang 20 taon ng pait. Salviana, please, patawarin mo ako. Nabulag lang ako, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Para kay Mayumi, huwag mo namang gawin ito sa akin. Handa akong magbago. Handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Severino habang pilit na kinakapit ang gabi ng bestida ni Salviana. Tumingin si Salviana sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagod at pagtanggap. Hinayaan niyang mahulog ang huling hibla ng kanyang pag-ibig sa gitna ng malamig na ballroom. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw ng pagtatapos. Ano nga ba ang magiging sagot ni Salviana sa huling pagluhod ng lalaking sumira sa kanyang buhay? O tuluyan na ba niyang isasara ang pintuan ng kanyang puso para sa isang bagong bukas? Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Severino habang siya ay nakaluhod sa paanan ni Salviana ay tila mga butil ng ulan na wala ng silbi sa lupang matagal nang natuyo at naging bato. Ang hapit na pagkakahawak ng kanyang mga nanginginig na daliri sa laylayan ng itim na bestida ni Salviana ay isang desperadong pagtatangka na pigilan ng pagguho ng kanyang sariling mundo. Sa gitna ng Grand Ballroom, kung saan ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanyang kahihiyan, ang dating makapangyarihang Severino de la Cruz ay tila isang aninong unti-unting nilalamon ng dilim. Salviana, maawa ka. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Nagkamali ako? Oo, pero tao lang ako na natukso. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa kulungan. Paano na si Mayumi kapag nalaman niyang ang ama niya ay nasa likod ng mga rehas? Magmakaawa ka sa mga pulis. Bawiin mo ang mga dokumentong yan. At sumusumpa ako, hinding-hindi na kita muling sasaktan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Severino, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Tumingin si Salviana sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, wala siyang naramdamang kahit anong kurot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Severino ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ng lalaki, isang kilos na puno ng pinalidad at kalayaan. Ang pag-ibig na matagal ko nang ibinigay sa iyo, Severino, ay matagal mo na ring pinatay. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bawat sakripisyong binaliwala mo. At tungkol kay Mayumi, huwag mo siyang gamitin upang iligtas ang iyong sarili. Mas mabuti nang lumaki siyang alam ang katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingang kasing dumi ng iyong budhi. Ang malamig at mahinahong sagot ni Salviana habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matatag. Sa isang sulok, biglang sumingit si Doña Salustya. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkukunwari habang pilit na humahagulgol. Salviana, paano mo ito nagagawa sa amin?
Kami ang kumupkop sa'yo noong wala ka ng matuluyan. Isang malaking utang na loob ang utang mo sa pamilyang ito. Huwag mong hayaang masira ang dangal ng mga De La Cruz nang dahil lamang sa iyong galit. Hinarap ni Salviana ang kanyang biyenan at isang maliit na ngiti ng katarungan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Utang na loob, ma. Sa loob ng 20 taon, ako ang nagtrabaho upang bayaran ang mga utang ninyo. Ako ang nagplansa ng inyong mga damit. Ako ang nagluto ng inyong mga pagkain. At ako ang nagmakaawa sa mga bangko upang hindi ninyo mawala ang mansyong ito habang ang anak ninyo ay abala sa pagpapakasaya sa ibang babae. Kung mayroon mang may utang na loob dito, ma, iyon ay kayong lahat sa akin. At ngayong gabi, ituturing ko ng bayad ang lahat. Ang mga pulis ay muling lumapit at dahan-dahang inalalayan si Severino na tumayo. Ang tunog ng pagkakakunsi ng bakal na kong, tay sa kanyang mga pulso, ay tila huling tuldok sa kabanata ng kanyang kapalaluan. Sa likuran niya, si Selmara ay wala nang magawa, kundi ang umiyak ng tahimik habang dinadala rin palabas ng bulwagan. Ang bawat hakbang nila palayo ay sinasabayan ng mga bulungan ng paghatol mula sa lipunang dati ay pilit nilang niliyagan. Nang muling bumalik ang katahimikan sa ballroom, dahan-dahang lumapit si Mayumi sa kanyang ina. Ang mga mata ng bata ay puno ng mga luhang hindi na mapigilan. Ngunit ang mga ito ay hindi na luha ng galit, kundi ng isang malalim na paghanga. Niyakap ni Mayumi si Salviana ng napakahigpit na tila ba doon lamang niya nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Tara na, Mami. Ayaw ko na rito. Gusto ko nang umuwi sa lugar kung saan tayong dalawa lang ang magkasama. Ang pabulong na sabi ni Mayumi. Tumango si Salviana at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Habang naglalakad sila palabas ng Grand Ballroom, ang bawat panauhin ay dahan-dahang tumatabi upang bigyan sila ng daan. Isang pagbibigay pugay sa isang babaeng muling bumangon mula sa abo ng kanyang sariling pagkawasak. Paglabas nila ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, dala ang amoy ng basa pang semento dahil sa kakatapos lamang na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Salviana ang ginaw. Sa tapat ng hagdanan, nakatayo si Santiago Uy, hawak ang isang itim na payong. Ang kanyang anyo ay matikas at puno ng pag-asa. At nang makita niya si Salviana, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa ka na bang magsimula ng bagong buhay, Salviana? Ang mahinahong tanong ni Santiago habang dahan-dahang inilililim ang payong sa mag-ina. Tumingin si Salviana sa lalaking matagal nang naging anino ng kanyang kaligtasan sa gitna ng unos. Ang bawat kilos ni Santiago ay nagpapadama sa kanya na sa wakas, siya ay hindi na kailangang mag-isa. Dahan-dahang kinuha ni Salviana ang libreng kamay ni Santiago, ang isang simpleng pagdampi ng kanilang mga palad na tila ba isang tahimik na pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-aaruga at tunay na pagmamahal. Habang ang kanilang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa Grand Ballroom, iniwan ni Salviana ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan sa likuran niya. Ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan sa bintana ay tila mga bagong pagkakataon na naghihintay na yakapin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, napagtanto ni Salviana na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kalaban, kundi ang mahanap ang lakas na bumitaw sa bawat kadenang pumipigil sa iyong maging malaya. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila ba ang bawat pait at luha ng nakaraan ay dahan-dahang tinangay ng hanging dagat sa pampang kung saan nakatayo ngayon si Salviana Cortez. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa malawak na hardin ng kanyang bagong tahanan, isang lugar na puno ng katahimikan at tunay na pagmamahal. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang banayad na dampi ng hanging amihan sa kanyang mukha ay mga paalala na ang bango ay tuluyan nang lumipas. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, si Severino ay nagdurusa sa kanyang mga maling desisyon. Ang bawat gabi niya ay puno ng pagsisisi habang pinapanood ang anino
ng mga rehas na bakal sa malamig na semento. Si Selmara naman, matapos mabunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay iniwan ng lahat at nahaharap sa mahabang panahon ng pagkakakulong. At si Doña Salustya, ang matandang reyna ng pamilyang De La Cruz, ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod, mag-isa at walang sinumang nais dumamay sa kanyang kayabangan. Ang dangal na pilit niyang iningatan ay naging abo at ang bawat sentimong akala niya ay sa kanya ay dahan-dahang nauubos para sa mga bayaring legal. Ngunit para kay Salviana, ang katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala sa kanya. Ang tunay na hustisya ay ang mahanap muli ang kanyang sariling tinig. Ngayon, bilang tagapangulo ng sarili niyang kumpanya, hindi na siya ang lusyang na accountant na pinagtatrabahuhan ng lahat. Ang bawat desisyong ginagawa niya ay puno ng talino at malasakit, at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katatagan para sa maraming kababaihan. Mommy, handa na po ang mga gamit ko para sa flight bukas. I'm so excited to start college. Ang masayang tinig ni Mayumi na lumabas mula sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa at ang yakap na ibinigay niya sa kanyang ina ay puno ng pasasalamat. Si Mayumi ay naging isang matapang at matalinong dalaga na hindi na kailanman muling papayag na malason ng kahit sinong Severino o Selmara. Nang lumubog na ang araw at ang langit ay napalitan ng kulay ube at rosas, dahan-dahang lumapit si Santiago Uy sa tabi ni Salviana. May hawak siyang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat galaw niya ay may dalang pag-iingat at respeto na matagal nang ipinagkait kay Salviana. Walang salitang binigkas, ngunit ang paraan ng pagtingin ni Santiago kay Salviana, ang kislap ng paghanga at debosyon sa kanyang mga mata, ay sapat na upang malaman ng lahat na natagpuan na ni Salviana ang kanyang tunay na Benjo. Naisip ko lang, Salviana, matapos ang lahat, napatawad mo na ba sila? Ang mahinahong tanong ni Santiago habang dahan-dahang idinampi ang kanyang kamay sa palad ni Salviana. Huminga ng malalim si Salviana. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na abot tanaw. Napatawad ko na ang aking sarili, Santiago. Napatawad ko na ang sarili ko sa pananatili ng matagal sa isang lugar na hindi ako pinahahalagahan. Ang galit sa kanila ay isang pabigat na ayaw ko nang dalhin sa aking bagong buhay. Hinayaan ko na ang tadhana ang gumawa ng paraan para sa kanila. Ang mahalaga ay malaya na ako. Dahan-dahang inihilig ni Salviana ang kanyang ulo sa balikat ni Santiago, at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging kasing tamis ng isang awit. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na sumisigaw ng sakit, kundi ng kapayapaan. Ang bawat haplos ni Santiago sa kanyang kamay ay tila isang pangako na sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi na niya kailangang mag-isa sa gitna ng ulan. Ang aral na iniwan ng kwento ni Salviana ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi isang bagay na maaaring itaya o ipagpalit. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena na gumagapos sa ating kaligayahan, at ang pagiging martir ay hindi kailanman magiging katumbas ng tunay na pag-ibig. Ang bawat sugat ay maaaring maging peklat, ngunit ang bawat peklat ay tanda ng isang laban na naipanalo. Bilang inyong tagapagsalaysay, nakikita ko kay Salviana ang bawat ina, asawa, at babaeng nangarap na muling bumangon. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang nangumiti muli ng walang halong pait. Dito nagtatapos ang kwento ni Salviana Cortez, isang kwento ng pagguho, pagbangon, at sa wakas, ang matamis na paghilom ng isang pusong nahanap ang kanyang sariling tahanan.